Isa ka rin ba sa mga nahihirapang mag-isip kung ano yung susunod niyang lulutuin? Samahan niyo ako sa aking kusina at tuturuan ko kayo ng mabilisang luto na stir-fry pork and mushroom. Ang gagamitin natin dito ay yung fresh na shiitake mushroom. Huhugasan muna natin yung shiitake mushroom tapos tatanggalan natin ng mga stems. Pagkatapos, pag natanggalan na natin lahat ng mga stems yung ating mga mushrooms, ay hihiwain naman natin siya ng mga 1/8 inch yung kapal niya. Para naman sa ating pork, hihiwain natin siya ng may kanipisan, mas manipis kesa dun sa ating mga mushrooms. Yung mga iba natin gagamitin sa pagluluto ay na-prepare ko na, kaya umpisahan na natin magluto. Kung meron tayong wok, yun ang gamitin natin. Pero kung wala, yung makapal na kawali ang ating gagamitin. Buksan nyo kalan sa medium-high flame tapos maglagay na tayo ng mantika sa ating wok. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung hiniwang karne. Hayaan muna natin yung ating karne na mga 30 seconds dun sa ating wok bago natin haluin. Stir-fry muna natin yung ating karne ng mga 5 minutes o kaya hanggang mag-light brown at magkaroon siya ng kaunting tusta. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating hiniwang maliliit na bawang, yung ating siling labuyo, at isasama natin yung puting part ng ating dahon sibuyas. Igisa ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos ay pwede na natin itong timplahan. Ilagay ang light soy sauce, dark soy sauce, at ang ating oyster sauce. Naglagay din pala ako dito ng chicken powder at ng white pepper. Haluin hanggang magpantay yung lahat ng ating pampalasa. Ayan, pag okay na, pwede na nating ihalo yung ating mushrooms. I-stir fry natin yung ating mushrooms na mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos ay lagyan natin ng kaunting tubig. Haluin natin at lutuin pa natin ng mga 2 to 3 minutes o kaya hanggang sa maluto yung ating mushrooms at mag-evaporate na yung tubig na nilagay natin. Sa bahagi na ito, pwede na natin ibaba ng bahagya yung apoy natin at pwede na rin natin itong tikman para kung kulang pa siya ng alat, dagdagan natin siya ng asin. Ilalagay na rin natin dito yung kalahati na parte ng dahon ng sibuyas. Konting halo lang at pwede na natin tong ihain. Ang lahat po ng mga ingredients ay ilalagay ko po sa ating description box. Sana ay magustuhan nyo itong aking nilutong ulam para sa inyo. Okay, kain na!